Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Chris at nais kong simulan ang kwentong ito sa pamamagitan ng isang tanong. Paano kung ang pinakamahalagang aral sa buhay ay natutunan natin sa mga hindi inaasahang pagkakataon? Sa kwento kong ito, ipapakita ko kung paano ako natuto sa bawat hakbang ng buhay at paano ko natutunan na ang bawat pagsubok ay may dalading mga biyaya. Sana ay magbigay ito ng bagong pananaw sa inyong sariling buhay. Hindi ko talaga alam kung bakit ko ito sinusulat. Siguro kasi pagod na ako. O baka gusto ko lang may makinig. Walang ibang nakakaalam nito. Ako lang. At ngayon, kayo .college. Student ako ngayon. Di kami mayaman. Sakto lang, minsan kulang pa. Sa bahay namin dati, hindi uso ang lambingan. Hindi uso ang yakap. Hindi uso ang anak. Proud ako sa'yo. Basta may baon ka, okay na. Basta may ulam sa mesa, dapat kontento ka na. Kaya siguro ganito ako. Palaging naghahanap ng iba. Hindi ko alam kung pagmamahal ba yon o init lang ng katawan. Nagka-dorm ako malapit sa school. Maliit lang, luma, pero mura. Una naming pagkikita ng landlady. Hindi ko naman agad naisip na may mangyayari. Mabait siya, laging may pamerienda, laging may pa-extra rice. Pero iba yung mga tingin, hindi yung tingin ng nanay o tita. Yung tipong tingin na parang gusto kang tikman habang nakangiti. Noong una, iwas ako. Mahirap na. Pero isang gabi, nagkataon na kaming dalawa lang. Sa dorm, walang ibang tenants. Nagluto siya ng adobo. Nagbukas ng isang bote ng malamig na soft drinks. Tas sabi niya, "Huwag ka nang mahiya, halika dito." Hindi ko alam kung gutom lang ako noon o may iba pa akong gutom na hindi ko alam na meron ako. Yung paglapit ko sa kanya, simple lang dapat. Kukuha lang ng ulam. Pero bigla niyang hinawakan yung braso ko. Mahina lang, pero sapat para hindi ako makagalaw. Amoy ko yung pabango niya, yung matamis na may halong alat kasi nagluluto siya. Ramdam ko yung init ng palad niya sa balat ko. Tapos yung tingin niya, di na pang landlady, pang ibang babae na. Hindi ako humindi. Hindi rin ako nagsalita. Basta nangyari na lang. Nung una, inisip ko, siguro trip lang. Walang mali siya. Pero hindi eh. Ilang gabi rin na nagiging ganon. Tuwing walang tao, ako yung posteng nilalapitan niya. Sa tuwing luluto siya ng ulam, ako yung pampagana niya bago siya kumain. Nagulat din ako sa sarili ko. Hindi ko akalain na kaya kong pumatol ng ganon kabilis. Pero pag tinitignan ko sarili ko sa salamin, parang wala namang mali. Parang, bakit hindi? Libre renta, libre pagkain, may soft drinks pa. Pero hindi ko alam kung sinong ginagamit sino. Ako ba ang user dito o siya? Hindi ko rin alam kung nagiging lalaki pa ba ako na may respeto sa sarili o isa na lang akong katawan na ginagamit para sa init ng ibang tao. Hindi ko rin masabi kung malibat to o parte lang to ng buhay na kailangan kong pagdaanan para mabuhay. Hindi ko rin alam kung paano ko to ititigil. Hindi ko rin alam kung gusto ko talagang tigilan. Pero ang sigurado ko, may parte sa akin na gustong maramdaman yung hinahanap kong hindi ko nakuha sa pamilya ko. Yung yakap na hindi kailangan bayaran. Yung haplos na hindi may kapalit. Ngayon, habang sinusulat ko to, gusto kong itanong, mali ba to kung pareho kaming may kailangan? Paano ba magmahal kung lumaki kang hindi tinuruan kung paano? Paano kung ang init ng katawan ang naging paraan ko para hanapin ang init ng pagmamahal? Saan ba ako lulugar? Hindi naman ako lumaki sa kawalan. Hindi kami sobrang hirap, pero hindi rin kami yung tipong may sobra-sobrang pera. May pagkain kami, lagi sa mesa. May ulam, may kanin, may baon sa school. Pero ang hindi ko nakuha, yung yakap. Yung tanong na, kamusta ka na? Wala. Sa bahay namin,
ang palaging tanong. Magkano kailangan mo? O kaya, pasado ka ba? Para kaming business transaction sa loob ng isang bahay na dapat sana tahanan. Siguro doon nagsimula yung unti-unting butas sa loob ko na hindi ko rin alam kung paano pupunuin. Hindi ko to inisip dati. Basta ang alam ko lang, palagi akong parang may hinahanap. Hindi ko nga alam kung pagmamahal ba yon o simpleng atensyon lang. Pumasok ako sa college. Lumayo sa amin. Nagkaroon ng kaunting laya. Pero kasabay ng laya, yung bigat ng gastusin. Tuition, projects, pamasahe, pagkain. Sabi ng magulang ko, bahala ka na dyan. Matanda ka na. Kaya napilitan akong maghanap ng dorm na mura. Yung kaya ng allowance ko na sakto lang buwan-buwan. Doon, ko siya nakilala. Hindi ko naman siya type noon. Hindi ko siya pinapansin. Pero ang hindi ko napansin, siya pala yung unang lumalapit. Laging may ngiti. Laging may kung anong binibigay. Minsan tinola, minsan pansit canton, minsan prutas. Simple lang. Akala ko bait lang talaga. Pero iba yung tingin. Yung tingin na parang hindi lang yung tiyan ang gusto niyang mapabusog. Ramdam ko yon pero nagbubulag-bulagan ako. Kailangan ko kasi ng matitirhan. Ayoko rin ng gulo. Hanggang isang beses, nagkasabay kami maghugas ng pinggan sa kusina. Hindi sinasadya, pero nagdikit yung braso namin. Dapat simpleng eksena lang, pero yung init ng balat niya, parang may sinabi sa balat ko na hindi ko marinig. Ewan ko kung ako rin yung unang nagbigay ng senyales. Minsan kasi kapag sanay ka nang walang yumayakap sa'yo, kahit sinong mag-abot, ng kamay hahawakan mo. Kahit alam mong mali, kahit alam mong hindi ikaw ang dapat, kasi gusto mong maramdaman na kahit minsan, may pipili sa'yo. Hindi ko alam kung dahil bababae siya, or dahil lang sa pagod na ako maghanap ng lugar na pwede kong tawaging akin. Baka pareho. Baka wala akong pakialam noon. Basta ang alam ko, mula noon, hindi na natapos yung mga gabi naming dalawa lang sa sala, kumakain, kunwari simpleng kwentuhan lang. Pero sa ilalim ng mesa, nagkakadikit na yung tuhod namin. Kunwari hindi ko alam, pero ramdam ko na rin. Minsan nga naiisip ko, baka ako rin yung nagsimula ng lahat. Baka yung katahimikan ko ang naging pahintulot niya. Kasi wala akong sinabi. Wala akong pagtanggi, pero hindi rin ako makatanggi. Kasi sa bawat tingin niya, parang may hinihingi akong hindi ko maipaliwanag. At siguro, hindi pagkain, yung talagang gutom ko. Hindi libreng renta. Hindi libreng ulam. Kundi yung pakiramdam na may isang tao na gustong-gusto ako kahit hindi ko kailangang maging honor student. Kahit hindi ako magaling, kahit wala akong pera. Yung kahit sandali lang, may pipili sa akin. Pero alam ko ring mali. Kahit anong pilit kong ipaintindi sa sarili ko na okay lang to, may isang parte sa akin na nagsasabing ginagamit ko siya. O baka ginagamit niya rin ako. Hindi ko na alam kung sino talaga ang user dito. Minsan tinatanong ko sarili ko, kung hindi ako lumaki sa bahay na kulang sa lambing, maghahanap pa ba ako ng init sa ibang tao? Kung may nagtanong lang noon na, anak, pagod ka ba? Magiging ganito rin ba ako? Ngayon, puro tanong. Wala akong sagot. Pero isa lang ang sigurado ko. Nagsimula to hindi sa dorm kundi sa bahay. Sa mga yakap na hindi ko nakuha. Sa mga anak, mahal kita, na hindi ko narinig. Kaya ngayon, hinahanap ko siya kung saan-saan. Kahit kanino. Kahit sa maling tao. Isang gabi yon. Ordinaryong gabi na akala ko uulit lang yung mga dati naming tagpo. Maghahapunan, mag-uusap ng kung ano-ano, tapos magtatapos sa mga hawakan na kunwari hindi sinasadya. Pero nung gabing yon, iba. Mainit. Parang ang bigat ng hangin sa loob ng sala. Bawat galaw namin, may kasamang kaba at kasabikang hindi ko rin maipaliwanag. Hindi ko alam kung sinadya niyang hindi ilock yung pinto o talagang kampante lang siya na walang darating.
Basta ang alam ko, magkadikit na yung mga katawan namin sa sofa. Yung mga palad niya gumagapang na sa batok ko. Ako naman, hindi na rin nakapagpigil. Mainit. Mabigat. Para akong nilulunod pero ang sarap ng sikip. Hanggang sa biglang may kumalabog sa gate. Bumukas yung front door. Hindi ko alam kung mas malakas yung kabog ng dibdib ko o yung pagbukas ng pinto. Hon? Narinig ko. Lalaki. Malamig. Diretso. Walang lambing. Parang biglang nawala lahat ng init na kanina lang. Parang hindi ko kayang bitawan. Tumayo siya agad, inayos ang sarili. Hinila yung damit ko para ituwid. Ako naman, tulala, para akong batang na huling nagsisinungaling. Doon ka sa likod. Bulong niya sa akin, halos hindi humihinga. Parang automatic lang ang katawan ko. Lumakad ako papunta sa likod ng bahay. Dumaan sa madilim na part ng kusina, yung tipong isang maling hakbang lang, laglag ako sa sarili kong kahihiyan. Narinig ko yung boses nilang dalawa. Walang sigawan, walang drama. Parang normal lang na pag-uusap ng mag-asawa. Tinanong siya kung bakit bukas ang ilaw. Sabi niya naglinis daw siya. Nagpanggap na kalmado. Ako naman, nanlalamig na. Hindi ko alam kung mas takot ako na mahuli o mas takot ako na gusto kong mahuli. Kasi nung narinig ko yung boses ng asawa niya, doon ko naramdaman, ginagamit niya ko hindi lang para sa renta. Ginagamit niya ko para makalabas sa kulungan ng sarili niyang buhay. Para maramdaman niyang buhay pa siya. Na babae pa rin siya. Na may karapatan pa siyang hanapin yung mga bagay na hindi na binibigay ng asawa niya. At ang mas malala, may parte sa akin na kinikilig. Hindi dahil sa thrill ng bawal, kundi dahil sa pakiramdam na pinili niya ko. Ako yung nilapitan niya. Ako yung tinawagan niya. Ako yung pinili niyang kapitan. Kahit alam niyang mali. Kahit alam naming pareho na kapag nahuli kami, hindi lang buhay ko ang masisira, pati buhay niya. Doon ako natakot sa sarili ko. Kasi dapat kaba lang ang mararamdaman ko. Pero bakit may halo tong saya? Bakit parang mas lalo akong hinatak, palapit sa kanya dahil sa panganib? Para akong tanga. Para akong batang takot mahuli pero tuwang-tuwa pag nakakalusot. Paglabas ko ng bahay, hindi ko alam kung takot ba ang mas nangingibabaw o yung pagnanasa na ulitin pa namin yon. Na muling maramdaman yung init ng katawan niya habang nasa gilid kami ng panganib. Kasi yung totoo, hindi ko na alam kung hinahanap ko ba yung init niya o yung thrill ng pagiging lihim naming dalawa. Minsan naiisip ko, ito ba yung epekto ng mga tao na puro mag-aral ka ng mabuti lang ang naririnig ko? Kaya ba ganito ako maghanap ng atensyon? Bakit parang ang sarap ng bawal? Bakit parang mas gusto kong maramdaman na ako yung pinili kahit mali? Hanggang ngayon, di ko alam kung saan papunta to. Pero isa lang ang sigurado ko, mas natatakot na ako sa sarili ko kaysa sa kung mahuli man kami balang araw. Hindi ko alam kung kailan nagsimula yung bigat. Baka nung isang umaga, habang nakaupo ako sa harap ng notebook ko, pilit inaayos yung mga notes ko sa major subject, tapos bigla kong napagtanto. Ilang beses ko nang pinasok yung bahay niya hindi para mag-aral kundi para magpababa ng renta. Para ibenta yung sarili ko kapalit ng kaunting ginhawa. Dati, proud ako na kaya kong isabay ang lahat. Studies, sideline, buhay dorm. Pero simula nung nagsimula to, para akong unti-unting kinakain ng konsensya ko. Hindi ko na rin masyadong maayos yung school requirements. Hindi ko na rin masabayan yung mga kwentuhan ng barkada. Sila, puro tungkol sa crush nila o bagong labas na pelikula. Ako, puro alibay kung bakit hindi ako makasama, kung bakit laging pagod, kung bakit parang wala sa sarili. Ang masakit, hindi ko rin masabi sa kanila. Kasi alam kong sa unang marinig nila, ang tingin agad nila sa akin, bayarang estudyante. Hindi ko kayang marinig yon. Hindi ko kayang marinig mula sa kanila na ako na mismo ang naglagay ng sarili ko sa ganitong sitwasyon.
Minsan naiisip ko, sana normal na lang yung problema ko. Sana pera lang. Sana lang assignments lang. Pero hindi. Kasi hindi lang katawan ko ang binabayaran ko. Pati sarili ko, unti-unti ko nang binebenta. At habang ginagawa ko yon, pakiramdam ko hindi na ako yung dating ako. Hindi na ako yung batang nangangarap makatapos para maiyahon yung pamilya. Parang ang hirap nang makita kung sino talaga ako sa salamin. Parang wala nang saysay yung pangarap kung ganito ang paraan ko para mabuhay. Pero eto yung mas malala. Kahit may konsensya, kahit may guilt, hindi ko pa rin matigil. Kasi pag nandun na kami sa loob ng kwarto niya, pag naririnig ko yung paghinga niyang may halong sabik, pag nararamdaman ko yung kamay niya na parang sinasamba yung bawat sulok ng katawan ko, nagiging mahina ako. Parang lahat ng iniisip kong tama, biglang nawawala. At ang natitira lang, yung init na alam kong mali, pero hindi ko rin matanggihan. Tapos, kapag tapos na, dun ulit babalik yung bigat. Para akong nilalamon ng sarili kung konsensya. Parang lagi akong may dalang kasalanan na hindi ko alam kung paano huhugasan. Hindi ko rin masumbat sa pamilya ko. Kasi alam ko, kung sakaling malaman nila, ang sasabihin lang nila sa akin, basta makatapos ka. Ganon kami pinalaki. Hindi uso yung, kumusta ka? O mahal ka namin. Basta may pagkain ka, may baon ka, okay ka. Kahit halata, namang hindi. Lalo akong nagalit sa sarili ko. Kasi bakit kailangan ko pang maghanap ng init sa ibang tao? Bakit hindi sapat yung mga pangaral ng pamilya ko? Bakit parang mas gusto ko pa maramdaman yung mga palad ng landlady ko kaysa marinig ang mga sermon na magpakabait ka? At habang paulit-ulit nangyayari ito, habang unti-unti akong nalulunod sa sitwasyon ko, hindi ko rin maiwasang tanungin ang sarili ko. Hanggang kailan ko kaya ito itatago? Hanggang kailan ko kakayanin yung pakiramdam na parang naglalakad ako na may nakasabit na kasalanan sa leeg ko? Hanggang kailan ako minsan habang nakahiga ako sa kama, mag-isa, hindi ko maiwasang tanungin. Bakit nga ba ganito ako? Bakit parang ang dali kong pumayag sa mga bagay na alam kong mali? Bakit parang normal lang sa akin yung binibigyan kapalit ng katawan ko? Tapos biglang bumalik lahat ng alaala ko nung bata pa ako. Ganito rin kasi kami sa bahay. Lahat may kapalit. Walang yakap na libre. Walang anak. Kamusta ka? Na totoo. Kapag tinanong ako kung kumain na ako, hindi dahil nag-aalala, kundi dahil may ipapagawa. Oh, kumain ka na? O siya, maghugas ka na ng plato. Ganun lagi. Transaction. Palit. May ibibigay ka para may makuha ka. Kahit sa mga report card ko noon, hindi nila tinitingnan para matuwa o maging proud. Tinitingnan lang para masiguro na hindi ako pabigat. Oh, pasado ka naman pala. O bakit wala ka pang trabaho sa summer? Puro ganon. Hindi ko maramdaman na pinipili ako dahil ako to. Parang pinipili lang ako kapag may pakinabang. Kaya siguro nung nagsimula to, hindi na rin bago sa akin yung ganitong setup. Ganito rin naman ako lumaki. Palaging may kapalit. Kaya nung nagsimula yung landlady ko na himas-himasin ako, yung mga sulyap na alam mong may ibig sabihin, hindi ko na rin tinanggihan. Kasi parang may parte sa akin na nagsasabing, ganito ka eh, sanay ka dito. Sanay kang hindi pinipili bilang ikaw lang. Lagi kang may kailangang ibigay bago ka mahalin. At yung pinakamasakit, minsan hindi ko alam kung gusto ko talaga o kung tinatanggap ko na lang kasi wala akong ibang kilalang klase ng pagmamahal. Hindi ko alam kung may pagnanasa ba ako sa kanya o kung gusto ko lang yung pakiramdam na may tumitingin sa akin na parang may halaga ako. Kahit na ang kapalit ay sarili kong dignidad. Habang ginagawa ko to, doon ko na-realize, hindi pala ako mahina dahil mahina lang ako. Mahina ako kasi simula't simula pa lang, hindi ako tinuruan kung paano maging buo.
Hindi ako tinuruan kung paano mahalin ang sarili ko na walang kapalit. Kaya ngayon, kahit sino na lang, basta may kaya magbigay ng kahit anong comfort, bumibigay ako. Hindi dahil gusto ko sila, kundi dahil gusto kong maramdaman kahit sandali na pinipili ako. Pero alam mo yung mas masakit pa? Kahit ilang beses ko nang naramdaman yung mga kamay niya sa balat ko. Kahit ilang beses ko nang narinig yung mga ungol niyang parang ako lang ang mundo niya. Pagkatapos ng lahat, pakiramdam ko, wala pa ring pumipili sa akin. Hindi naman ako ang gusto niya. Gusto niya lang yung katawan ko. Gusto niya lang yung init. Gusto niya lang yung saglit na aliw bago bumalik sa totoo niyang buhay. Parang ganun din kami sa bahay. Hindi ako ang gusto nila. Gusto lang nila na maging okay ako para hindi sila mahirapan. Gusto lang nila na magtapos ako para hindi ako maging problema. Hindi ako yung mahalaga. Yung resulta ko ang mahalaga. At ngayon, ganito rin ako magmahal. Transactional. Bigay kapalit. Hindi ko alam paano magmahal ng walang hinihinging balik. Hindi ko rin alam paano magmahal ng hindi inuuna yung takot kong maiwan. Bakit nga ba ganito ako? Mali ba akong gustong maramdaman na importante rin ako? Mali bang gustuhin na piliin naman ako? Hindi dahil may kailangan sila, kundi dahil ako yon? Hindi ko na alam kung paano maging buo. Hindi ko na rin alam kung may natitira pa ba sa akin na pwedeng buuin. Doon ko naramdaman na hindi pala ako espesyal. May dumating na bago sa dorm. Mas bata, mas makinis, mas magaan tignan. Parang sa lahat ng galaw niya, sinadya niyang magmukhang inosente. Pero kita mo rin yung alam niya kung paano gumalaw para mapansin. Hindi ko alam kung paranoid lang ako. Pero yung mga titig ng landlady, hindi na sa akin tumatama. Dumidiretso na sa kanya. Ang sakit pala. Akala ko okay lang. Kasi hindi naman talaga ako pumasok dito para sa kanya. Dapat renta lang. Dapat practical lang. Pero bakit parang ang bigat? Bakit parang ang lamig ng kwarto kahit tag-init? Bawat tapak ko sa hagdan, parang unti-unti akong nawawala sa sarili kong bahay. Naisip ko, wala na rin akong silbi dito. Hindi na ako ang iniinitan. Hindi na ako ang hinihimas pag may pagkakataon. Kaya isang gabi, nag-impake ako. Hindi lahat, yung mga kaya ko lang buhatin. Wala na akong sinabi. Tumakas ako parang batang takot mapagalitan. Pero ang totoo, hindi ko alam kung takot ba yung nararamdaman ko o pride lang na hindi ko matanggap na napalitan na ako. Wala akong matinong matulugan. Sa mga barkada, hindi ko rin masabi ang totoo. Ang sinasabi ko lang, may gulo kasi sa dorm pero hindi ko kayang idugtong na ang gulo ay ako mismo. Sa mga jeep, sa mga terminal, sa mga kanto ng Maynila, natutunan kong mag-isa ulit. Natutunan kong maglakad ng walang direksyon. Yung tipo ng lakad na hindi mo alam kung pauwi ka ba o patakas. Pero kahit anong layo ko, hindi ko maiwasan mag-isip. Ako ba ang mali? Ako ba ang dapat mahiya kasi pinasok ko to? O sila ba? Siya ba na nangako ng libreng renta pero may kapalit? O yung bago na mukhang hindi naman inosente pero nagpa-innocent para mapansin? Naiinis ako kasi bakit parang ako yung masama? Ako yung bumigay, oo, pero hindi naman ako ang unang humawak. Hindi naman ako ang unang nag-ayos ng tuwalya sa harap ko na parang sinasadyang bumaba para makita ko. Hindi naman ako ang unang nagbitaw ng, ang bait mo talaga, sana lahat ng border kagaya mo. Pero ngayon, ako yung parang pinagtabuyan. Ako yung parang sobra. Ako yung parang abala. Doon ko naramdaman yung sumbat, hindi lang galing sa kanya, kundi galing na rin sa sarili ko. Bakit nga ba ako pumatol? Bakit nga ba ako nagpaubaya? Dahil ba sanay akong hindi piliin? Kaya kahit saglit, gusto kong piliin ako kahit alam kong mali. Masama bang umasa kahit konti? Masama bang maramdaman ko rin na ako naman ang sentro kahit saglit? O baka nga ang totoo, ako lang talaga yung mali. Ako lang talaga yung umasa. Ako lang talaga yung nagpakagago. Pero kahit ganon,
Kahit pilit kong ikinukubli sa sarili ko na wala akong nararamdaman, hindi ko maitatanggi. Nagseselos ako. At mas masakit, hindi ko maamin to kahit kanino. Kasi sino bang sineseryoso? Ang isang tenant na nagpalit ng renta sa katawan? Wala. Kaya ito ako ngayon. Naglalakad. Gumagapang minsan. Hinahanap kung saan ba ako pwedeng huminga ulit. Pero bawat hakbang ko, isang tanong lang ang hindi mawala. Ako ba? Bumalik ako sa dorm isang gabi. Hindi dahil miss ko siya. Hindi dahil gusto ko pang maramdaman yung mga gabing akala ko ako lang ang kailangan niya. Bumalik ako kasi may dapat akong tapusin. Gusto kong malaman kung ako lang ba to. Kung ako lang ba ang nagpaiwan sa kwento na matagal nang tapos para sa kanya. Pagpasok ko, pareho pa rin ang itsura ng sala. Pareho pa rin ang amoy. Pero iba na yung bigat ng hangin. Iba na yung tingin niya sa akin. Hindi na yung tingin na may halong lambing o pagnanasa. Tingin na parang may utang ako. Tingin na parang istorbo ako sa bago niyang nilalaro. Hindi na ako nagpaligoy. Diretso kong sinabi, hindi ako nandito para sa renta. Gusto ko lang malaman kung ako lang ba ito. Tahimik siya. Nakatingin lang. Hindi ko alam kung nahihiya siya o nagsisinungaling pa rin sa sarili niya. Pero sa mga mata niya, alam kong gets niya yung ibig kong sabihin. Sabi lang niya, wala, namang tayo, di ba? Ang sakit pala marinig ng ganon. Parang pinunit lahat ng iniisip kong baka may halaga ako kahit konti. Oo, totoo, wala namang label. Wala namang pangakong binanggit. Pero hindi ba may mga bagay na kahit walang salita, nararamdaman mo? Hindi ba yun din ang dahilan bakit ako nagtagal? Kasi akala ko may kahit konting ako doon. Hindi ako umiyak. Pero parang gusto kong sumuka. Parang lahat ng kinain kong lakas ng loob, bumalik pababa sa lalamunan ko. Ang hirap pala humarap sa isang tao na ginusto mo kahit alam mong hindi ka naman talaga gusto. Doon ko na-realize, pareho kaming may mali. Ako, kasi pumayag akong gamitin kapalit ng libreng renta, ng ilang saglit na lambing, ng ilang gabing may kasama. Siya, kasi hinayaan niyang umasa ako kahit alam niyang hindi niya kayang panindigan. Pareho kaming duwag, pareho kaming gumamit ng katahimikan para iwasan ng totoo. Gusto ko siyang sisihin. Gusto kong sigawan. Pero ang totoo, galit din ako sa sarili ko. Ako yung pumayag. Ako yung naglagay sa sarili ko sa ganitong sitwasyon. Ako rin yung nagkulang ng tapang para aminin na matagal ko nang alam ang sagot. Pero pilit ko pa ring hinahanap mula sa kanya. Bago ako umalis, tiningnan ko siya ulit. Hindi na ako galit. Wala na rin akong hinahanap. Para akong basang-basahan na nilayasan ng sarili kong pride. Sabi ko na lang, salamat. Kasi kahit papaano, natuto rin ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta pagkatapos noon. Pero ang alam ko lang, hindi na ako babalik para pilitin ang isang sagot na matagal ko nang alam. Wala na akong utang. Wala na rin akong hinihintay. Pero ang hindi mawala, yung bigat na parang kahit ilang hakbang ko pa, dala ko pa rin yung tanong na, ako lang ba ang ganito? O lahat tayo, minsan, nagpapaubaya kahit alam na nating hindi tayo pipiliin? Wala namang dramatic exit. Wala ring closure na parang sa pelikula na may soundtrack habang naglalakad palayo. Ang totoo, ordinaryo, lang. Umalis ako. Naglakad. Sumakay ng jeep. Bumaba. Umuwi. Parang normal lang lahat, pero sa loob ko, parang may punit na hindi mo alam kung kailan maghihilom. Hindi ko alam kung buo pa ako. Hindi ko rin alam kung kailan ako naging buo. Kung naging buo ba talaga ako kahit kailan. Parang ang hirap maging buo kung simula't simula pa lang. Puro bitin na pagmamahal ang natikman ko. Sa bahay, puro bilin. Puro dapat. Puro mag-aral ka ng mabuti para makaalis ka rito. Wala namang nagsabi ng, anak,
Kahit anong mangyari, mahal kita. Lagi na lang may kapalit. Lagi na lang kailangan may patunay bago ka pwedeng yakapin. Kaya, siguro ganon din ako magmahal. May kapalit. May kondisyon. May kapritsyo. Parang hindi ako marunong tumanggap ng pagmamahal na basta na lang ibinibigay. Lagi akong naghahanap ng resibo, ng pruweba. Pero ang masakit, kahit ilang resibo pa, pakiramdam ko kulang, laging kulang. Iniwan ko yung dorm hindi dahil kaya ko na, kundi dahil ayoko na. Ayoko nang maging kwento ng kung sino lang na pwedeng gamitin. Ayoko nang paulit-ulit na ako rin yung unang lumalapit, tapos ako rin yung huling nawawala. Pero ang tanong na naiwan, paano ka nga ba magiging buo kung simula pa lang basag ka na? Sabi nila, self-love daw muna. Pero paano mo mamahalin sarili mo kung hindi ka tinuruan? Kung mula pagkabata, ang tinuro sa'yo, dapat kang magpakabait para tanggapin. Dapat kang magpakasipag para mahalin. Paano mo poprotektahan sarili mo kung di mo alam paano? Ngayon eto ako. Buhay pa rin. Humihinga. Pero hindi ko alam kung buo pa ako. Hindi ko rin alam kung kailan ako magiging buo. Pero sigurado ako sa isang bagay. Ayoko na ng cycle na ito. Ayoko na ng mga kwento na laging ako ang talo. Kaya ito, tinatanong ko na rin sa inyo. Paano ba magmahal kung hindi ka minahal ng tama simula pa lang? Paano mo tatanggapin ang pagmamahal ng iba kung sarili mong pamilya hindi mo naramdaman? Paano ka magsisimula kung ang simula mo pa lang, sirang-sira ka na? Hindi ko alam ang sagot. Pero siguro, okay lang. Siguro yun na, yung unang hakbang, yung aminin mo na hindi mo alam, pero willing kang maghanap. Hindi man ito happy ending, pero siguro ito yung totoong simula. Sana.